Nasa 6,000 residente sa General Santos City ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Kanina, bumisita roon ang ilang mambabatas para mag-abot ng tulong. Live mula sa General Santos City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, anong update sa sitwasyon dyan? Julius, tama ka nga dyan. Nandito pa rin tayo sa General Santos City. Julius, ipakita lang natin ito nga background ko. Ito yung tatlong palapag na gusali kung saan pinadapa ito ng magnitude 7.8 na lindol nung nangyari noong Lunes dito nga sa General Santos City. Kung makikita natin dito, Julius, nagkabitak-bitak ang mga simento at maging ang mga salamin dito sa nasabing gusali ay nagkawasak-wasak din na Julius. Sa ngayon ay hinarangan itong naturang gusali para hindi na makapasok ang mga tao dito dahil napakadelikado na. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Jansan ay hindi na pwedeng gamitin nga itong tatlong palapag na gusali at dapat ay sirain na ito lahat. Pero sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng clearing operation dito sa tatlong palapag ng gusali. Ayon nga sa gwardya, dito Julius ay swerte na wala pang empleyado dito na pumapasok noong kasagsagan ng lindol dahil nga alas 9 pa ang kanilang pasok dito at alas 7, pasado alas 7 nga nagsimula yung pagyaniga dito sa General Santos City. Kaya swerteng walang mga empleyado na natrapa dito sa restaurant na ito, Julius. Samantala, Julius, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Isa ang General Santos City sa mga napuruhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ngayong araw, kinumpirma ng mga opisyal na umakyat na sa 17 ang mga nasawi sa lungsod. Nadagdag dyan ang 2 pasyenteng na-admit sa Jansan Medical Center. Ang isa riyan inatake sa puso sa kasagsagan ng aftershocks. Nakita na rin ang katawan ng 10 taong gulang na bata na inanod ng malaking alon sa isang beach resort nang tumama ang lindol. Pasado alas 11 kagabi naman, na-recover ang katawan ng isa pang babae sa loob ng gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang. Patuloy na pinaghahanap ang isang lalaking natabunan ng gumuhong lupa sa loob ng kanyang bahay sa barangay San Jose. Ayon sa Jansan LGU, nasa higit 600 ang sugatan sa pagyanig, habang pumalo na sa 6,000 ang mga residente na apektado ng lindol. Pinakamarami ang naitalang napinsala sa barangay Buayan. Samantala, sinabi naman ni House Speaker Bogie D na sasagutin ng Kamara ang pagpapagamot sa mga nasugatan dahil sa lindol. Nangako rin siyang makatatanggap ng dagdag na tulong ang mga pamilyang apektado para tulungan silang makabangon. Nandito kami para matiyak na katulad ng sabi po namin sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay titiyakin natin na zero balance yung ating mga kababayan na nasa loob ng mga ospital. Kanina, nag-inspeksyon si D sa General Santos Airport na isa sa mga napinsala ng lindol. Pumunta rin siya sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga apektadong residente ng lungsod bago tumulak papunta ng Sarangani. Ngayong hapon, bumisita rin sa Sarangani at Jansan ang ilang senador sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. Kasama niya sina Senator Erwin Tulfo, Senator J.V. Ejercito at Senator Migs Zubiri. Namigay sila ng bigas sa mga residente. Inabot din nila ang isang buwang sweldo ng 12 senador mula sa Gatchalian Block. 1 milyong piso para sa Jansan at 1.5 milyon naman para sa Sarangani. Lulungkot kami dahil marami kami nakitang mga nasirang gusali katulad ng Notre Dame School at kanina sa Sarangani may mga bridges at roads na nasira, bagong port pa nga nasira. So nakakahinayang pero kailangan tayo bumangon. May mungkahi naman si Senator Erwin Tulfo sa DPWH. Siguro kung kailangan natin magbago ng improve pa yung taasan natin yung standard to kagaya sa Japan. Tingnan natin kung kakayanin natin yung patawag natin ng DPWH. Julius, nilinaw ng mga senador na paunang tulong ang ito at magpapadala sila ng karagdagang tulong para sa mga apektadong residente. Kinokonsidera din nila na magdagdag ng budget sa susunod na taon para sa rehabilitasyon ng mga napinsala. Julius.
Birel, may nabanggit ba kaugnay sa agarang tugon ng gobyerno para sa Mindanao? Baka kasi matagalan pa kapag inintay pa next year yung budget na binabanggit ni Senator Win. Julius, hinimok ni Senator Win Gatchalian ang gobyerno na gamitin ang nasa 180 billion pesos na pondo mula sa national budget ngayong taon para yan sa agarang pagtugon at rehabilitasyon sa Mindanao. Ayon kay Gatchalian, kabilang sa mga pwedeng pagkunan ng pondo ay ang NDRRMC Fund. Pwede rin aniya gamitin ang nasa 32 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ganoon din ang tinatayang 46 billion pesos mula sa DSWD. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.